So hello guys, so sa video na ito is gusto kong i-share sa inyo yung isa sa mga importanteng case tungkol sa application ng Republic Act 10175 o mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. So yung case na pag-uusapan natin is yung GR number 256700 or mas kilala sa tawag na People of the Philippines versus Homerito S. Soliman na nangyari noong April 25, 2023. So yung focus ng kaso na to is tungkol sa online libel at kung paano dapat i-apply ang penalties kapag ang libel ay ginawa gamit ang computer systems or yung mga software applications like Facebook. So this case is very relevant kasi halos lahat sa atin is gumagamit ng social media. And minsan hindi natin iniisip na may legal consequences yung mga pinopost natin online. And sa video na to is sasagutin din natin yung 5 katanungan, which is what is the case all about, what are the facts of the case, what are the issues of the case, what is the ruling of the Supreme Court, and what are my takeaways from this case. So una is umpisa natin sa kung tungkol nga ba saan yung case na to. So basically si Homerito Soliman is kinasuhan ng online libel dahil sa mga Facebook post niya laban kay Waldo Carpio, isang opisyal ng Department of Agriculture. Ang mga post ni Homerito ay naglalaman ng mga offensive remarks at accusations na nag-aakusa kay Carpio ng pang-aabuso sa kanyang posisyon. Specifically sa pag-delay ng sanitarity and phytosanitary clearance. Dahil sa mga post na ito is na-expose si Carpio sa mga public ridicule and dishonor. Kaya ang case ay tumututok sa kung paano dapat parusahan ang libel kapag ginawa ito online under ng RA 10175. In short, it's about testing the boundaries of online freedom of expression versus the accountability under the law. Next naman na sasagutin natin is yung questions about what are the facts of the case. So noong January 23, 2018, nag-post si Soliman sa Facebook ng mga comments na may foul language at accusations laban kay Carpio. And yung RTC ng Quezon City ay nag-convict kay Soliman ng online libel at nag-impose ng fine worth 50,000 pesos. And hindi naman nag-appeal dito si Soliman at binayaran niya yung fine. Pero yung People of the Philippines bilang petitioner nag-file ng certiorari sa Court of Appeals arguing na mali yung RTC kasi dapat mas mataas ang penalty, imprisonment 1 degree higher than traditional libel. Based daw yan sa Section 6 ng Republic Act 10175. Pero yung Court of Appeals affirmed that RTC's decision saying na walang grave abuse of discretion at tama lang na fine yung penalty. So, based dito, makikita natin na ang gobyerno mismo ang nagpupush for a heavier penalty. Pero the court stood by their interpretation. Now, what are the issues in the case? So, yung main issue ay kung nag-gravely abuse ba ng discretion yung RTC dahil sa pag-impose nila ng fine lamang instead of imprisonment na 1 degree higher. Bali, connected dito yung question kung ang Section 6 nga ba nung Republic Act 10175 ay nagre-require nga ba ng imprisonment o pwede pa ring mag-impose ng fine as an alternative penalty. Mayroon ding issue kung ang certiorari petition ba ng gobyerno ay nag-violate ng right against double jeopardy ni Soliman. In other words, dapat bang mas mabigat yung parusa dahil online ang libel at pwede bang i-challenge ng gobyerno yung penalty
kahit pa na na-convict na at nagbayad na si Soliman. Moving on, dako naman tayo sa naging ruling ng Supreme Court. So, the Supreme Court denied the petition kasi para sa kanila walang grave abuse of discretion ang RTC. Ang fine na 50,000 pesos ay within the allowable range under RA 10175. Considering na ang maximum fine for online libel ay 1.5 million pesos. The court clarified na under the revised penal code at RA 10175, both imprisonment and fine are alternative penalties for libel and online libel. Hindi required na imprisonment lang yung penalty. Dagdag pa ng Supreme Court, sinabi na ng court na hindi pwedeng i-modify ang penalty to increase it kasi it would violate Soliman's right against double jeopardy. Kaya inaffirm nila ang Court of Appeals decision. Ang ruling na ito ay nagbigay ng clarity na kahit online libel ay mas mabigat theoretically, yung court is mayroon pa ring discretion to impose fines instead of imprisonment. So lastly is bibigay ko naman yung naging takeaways ko mula sa case na to. So from this case is napakarami kong natutunan na pwede nating i-apply hindi lang sa mga legal studies kundi pati na rin sa araw-araw nating pamumuhay. Una is nakita ko yung importansya ng judicial discretion. Kasi kahit may batas na nagsasabi na mas mabigat yung penalty for online libel under Republic Act 10175, the courts still have the power to decide kung imprisonment ba or fine ang mas appropriate na penalty. This event shows na hindi mechanical ang justice system natin. Bali may human element pa rin na nagwe-weigh ng fairness para sa individuals na involved sa kaso. For me, malaking lesson ito kasi minsan iniisip natin na ang batas ay rigid pero in reality may flexibility para maging just ang application. Second naman, para sa akin sobrang striking yung emphasis ng Supreme Court sa constitutional rights, lalo na sa protection against double jeopardy. So yung gobyerno kasi gusto pang dagdagan yung penalty kay Soliman, pero sabi ng court, hindi po pwede kasi once na convicted and penalized na siya, hindi na pwedeng dagdagan yung penalty pa. This event teaches us na kahit gusto pa ng state na maging mas mabigat yung parusa, kailangan pa ring i-respect yung fundamental rights ng tao. So yung lesson dito is the Constitution acts as a safeguard, ensuring na hindi maaabuso yung kapangyarihan ng state. So sa pang-araw-araw natin na pamumuhay is parang reminder na rin ito na kahit gaano kalakas yung authority ng gobyerno, may limit pa rin yun para protektahan yung mga individual. Third naman is yung case na ito is isang eye-opener para sa responsibility ng paggamit natin ng social media. Minsan kasi akala natin safe tayo kapag nagpo-post tayo ng comments online, lalo na kung personal account lang. Pero this case proves na kahit isang Facebook post lang, pwede nang maging subject ng criminal case. Kaya napakalaking takeaway dito yung pagiging responsible natin sa bilang digital citizen. Bali, ika nga nila, think before you post. Kung may criticism ka, dapat constructive at hindi defamatory. Kasi once na lumabas sa public domain yung words mo, may legal way na yon. So, this is especially relevant sa panahon natin ngayon na sobrang dami na ng fake news, trolling at cyberbullying. So, it reminds us na nandyan yung batas para mag-set ng boundaries. Fourth naman is natutunan ko rin na ang Republic Act 10175 is hindi lang about sa punishment but also about din siya sa adapting yung pag-adapt ng law natin sa technology. So traditional libel laws existed kasi long before social media pa.
Pero with the rise of Facebook, Twitter, and other social media platforms, kailangan ng bagong framework para sa Republic Act 10175. And greatly na-recognize naman ng Republic Act 10175 na mas mabilis at mas malawak ang reach ng online communication. Kaya mas mabigat theoretically yung consequences. Pero at the same time, the court clarified na hindi ibig sabihin na automatic imprisonment ang penalty. Binabalance neto yung modernization and fairness sa batas natin. Next naman is nakita ko rin yung importance of proportionality in penalties. So yung RTC nag-impose ng 50,000 pesos fine, which is way below the maximum, which is 1.5 million pesos. Pinakita ng court na hindi kailangan laging maximum yung penalty na ibibigay. Dapat i-consider yung circumstances, gravity ng offense, at yung impact sa naging biktima. Yung lesson dito is justice is not about being harsh but about being fair. Sa buhay natin kasi pwede rin tong i-apply. Hindi lahat ng pagkakamali ng tao ay kailangan laging pinakamabigat agad yung ipaparusa natin. Minsan kasi sapat na yung simpleng correction or simpleng guidance lamang para sa naging violation na yun. Next is yung case na ito is nagbigay ng insight sa role ng courts in balancing freedom of expression and accountability. Freedom of speech is constitutional right, pero hindi absolute. Kapag ang expression mo ay nakakasira ng reputasyon ng iba, pwede kang managot. So, dapat lagi tayong responsible sa paggamit natin ng word na freedom of speech bilang panangga sa mga darating na violation sa atin. Hindi pwedeng lagi na lang natin gagamitin yung word na yon, lalo na kung nakakasira na tayo sa ibang tao. Sa social media culture ngayon, sobrang relevant nito kasi maraming tao yung nagtatago sa likod ng anonymity para mangbash. So this case reminds us na kahit online is accountable pa rin tayo. So, bali, yun lang yung naging takeaways ko sa case na to. And sana nasagot ko yung mga katanungan like, patungkol nga ba sa yung case na to, ano yung mga facts and issues, and ano yung naging ruling ng court. So, yun lang. Salamat.